Okay, yung sa akin sobrang ng matigas and of course ano na po siya, halos sira-sira na and nagkakaroon tayo ng vacuum leak. Yes, talagang sobrang napakatakaw sa gasolina to. So kaya ko siya paunti-unti na binabalik sa kondisyon niya, no. Dito ako nagkakaroon ng vacuum leak. So there's a good reason na pwede siyang magiging tawag nito. Magiging matakaw kasi nga ito marumi na. So, mas maganda na magpalit tayo ng air filter. Okay, hello sa mga kaibigan. Isang magandang araw sa ating lahat. So, for today's video guys, basic maintenance muna tayo ng ating sasakyan. Ano? So, sa ngayon, magpapalit tayo ng air filter ng ating sasakyan. Kasi nga medyo matagal na and medyo madumi na yung air filter natin. And of course, magpapalit din ako ng tawag nito is yung air filter rubber joint kasi masyado nang matigas. Okay? Actually, itong rubber joint na to, ito, sandali ba, kita ko sa inyo. Ito. Ayan. Rubber joint yan. From the air filter box, ito, air filter box to the throttle body. So, ito yung nagdo-joint sa kanila. And yung sa akin, sobrang ng matigas, masyado ng brittle. And, okay, so, una nating i-install dito is yung rubber joint, itong ating air filter. So, yung una nating gawin is, of course, tatanggalin natin to ng buo, itong ating air filter box. So, napakasimple lang naman po yan. Meron lang namang, ayan, number 10 dito. Dalawa yata to. Yan. So, after natin matanggal to, of course, tatanggalin natin yung harness para sa air temperature. Yan. And dito, number 10 din. So, napakasimple lang to. So, ito muna yung uunahin ko. Na-install yung rubber joint muna. Maya, papakita ko sa inyo yung itsura ng rubber joint. Okay, maliban dito sa dalawang nut dito, and of course, tatanggalin din natin itong mga hoses dito and dito. Okay? So, dito at saka dito. Yung sa akin, actually, supposed to be, meron pang dalawang ano dito yan. Screw, yung parang bolt and nut. So, dito wala na. So, yung sa akin, ito na lang dalawa. So, ito yung pagkatatanggalin natin. Kaya, ito na natanggalin natin yung box. So, ito yun guys. Matatanggalin natin ang buo. Actually, kung sa inyo, kung buo pa, meron pa siyang parang clip dito, dito sa part na to, na kailangan mo pagtatanggalin. So, sa akin, wala na. Kasi nga, ito, kung makikita nyo, yun guys, oh. Itong rubber niya, actually, nilagyan ko na lang to temporarily ng electrical tape, no, para hindi lang ganun kasama yung magiging vacuum leak niya. So, nagbe-brittle lang po kasi itong rubber na to. So, importante po na wala tayong vacuum leak dito. Kasi nga, malaking possibility na magkaroon ng poor performance yung engine natin. Hindi magiging balance yung air to fuel mixture niya. Kasi nga, hindi na may measure kapag dito na dumaan yung hangin. So, isa sa magiging reason yun kung bakit nagiging matakaw sa gas yung ang sasakyan natin. So sa akin, kaya ko nga ito paunti-unti na binabalik sa kung ano yung dapat, kasi nga ito sobrang takaw eh. Yung sa akin, tumatakbo to sa city, tumatakbo to ng around 7 kilometers lamang per liter. So imagine niyo yun kung gaano kalakas sa gasolina. So in highway, hindi ko pa totally na-check kung gaano yung consumption niya, but na-try ko minsan, hindi naman ganun ka-accurate, pero nasa 9 or 10. Yun. Yan. So, ayan guys, kung makikita nyo, ayan, natanggal ko na tong rubber joint niya. So, ayan wasak na. So, dito ako nagkakaroon ng vacuum leak. So, there's a good reason na pwede siyang magiging tawag nito. Magiging matakaw kasi nga ito, may vacuum leak na. So, ito, nakabili tayo ng bago. So, ito yung papalit natin.
Ayan guys, so ito, ayan. So ito, halos nanigas na nag-brittle na. So ito, tamang-tama yung nabili rin natin. So, dyan siya guys. Ayan, magiging ganyan yung posisyon niya. So, I'm sure magiging secure na to kasi meron pa ditong clip dito. And kasi nga kapag ginawa natin to, so magiging open din naman yung ating throttle body. So kung meron kayong throttle body cleaner, so pwede nyo sprayhan na lang din to. Yung sa akin ito, last few, I think almost a year na din nalinis ko siya. So gagawin ko, wala kasi akong throttle body cleaner. So gagawin ko, pupunas-punasan ko na lang. Kasi hindi naman ganoon siya hindi pa naman siya ganoon kadumi So ayan. Okay, eto. So ngayon, ito nalinis na natin yung ating throttle body. So dito na tayo sa air filter natin. So dito pa lang pwede na nating palitan ng air filter mismo. Meron na naman tong ilang 1, 2, 3, 4, 5, 6 na screw or nut. And tatanggalin natin dito, pwede na nating palitan. Ayan Ayan. So, yan yung aking air filter. Actually, hindi pa siya ganun guys. Hindi pa siya ganun karumi. Dala, tignan natin Kasi ito yung sa intake na. So, ito. Actually, marumi na pala. Ayan Yan. So, sobrang dumi na. Ay, hindi pa naman siya ganun talagang sobra. So, hindi na natin aantayin pa na talagang halos hindi na makahinga yung sasakyan natin. So, habang hindi pa siya ganun kalala, magpapalit na tayo. Ayan. So, ayan, tapon na natin yan. And of course, dito maglilinis lang tayo ng konti. And saka tayo magpalit ng air filter. Okay, yan. So, nalinis na natin yung ating throttle body, guys. So, of course, next natin na gagawin is install natin balik to. Ayan, okay guys. So, ginawa ko, bali dito ko muna in-install una yung rubber joint. Dito muna sa box, o sa air filter box natin. Kasi, mahirap siyang mahirap siyang ilagay kapag dito ko siya inunang ilagay yung rubber So ginawa ko dito ko siya muna in-install and saka ko siya ilalagay diyan. Ayan, so mas favorable 'yon kapag ganito yung gagawin natin. Okay? Okay, so ayan guys, ito yung kagandahan kapag bago yung rubber niya kasi ito nga talagang sealed, sirado dito. Compare doon sa dati ko na dito kasi nga halos sira na yon. So may naglilik na vacuum dito. So ayan, dito yung kagandahan kung bago. So sigurado tayo na walang vacuum leak na mangyayari kapag ganyan. Ayan So of course, so pwede na nating i-install itong bagong air filter natin. Yan. Dala. Yan. Bligtad. Okay. So, ganyan lang. Yan. Just make sure the fittings na yung mga rubber niya is mag-fit talaga. And, yan. Pwede na nating sarhan. Diba? Okay, ayan. So, tapos na nating i-solid lahat, guys. So, yan. Ayan, guys. So, napaka-basic na mga maintenance na minsan pag napabayaan natin so maaari magresulta ng hindi magandang performance ng engine natin or magkakaroon ng magiging poor yung fuel consumption natin. So yan, tignan mo kung gaano kasira yan and kung gaano karumi yung air filter natin. So ayan, maraming salamat sa panonood guys, and please don't forget to like, comment, and subscribe sa ating channel para mas maging updated pa kayo sa mga bagong videos na i-upload ko pa. Thank you po.